Meron po tayong bibigyan daan na katanungan, pakisuyo pong samahan niyo ako. Ang tanong, pre-mortal ba ni Jesus si Jehovah? Ang salitang mortal, ibig sabihin namamatay o may katapusan. Kaya nang maging tao si Jesus, naging isang mortal po siya dito sa lupa. Ibig sabihin, maaari siyang mamatay bilang tao. O kasi naging tao nga siya dito sa lupa. Alam natin, namatay nga si Jesus noong 33 CE. Pero bago daw naging tao si Jesus, ay siya din si Jehovah sa langit. Kaya iisa nga sila sa literal. Ibig sabihin si Jesus at si Jehovah ay iisang persona lamang ayon sa kanila. Si Jehovah daw sa Old Testament at si Jesus naman sa New Testament. Pero iisang persona lang sila. Kumbaga, hinubad ni Jehovah ang kanyang pagka-Diyos upang maging tao sa katauhan ni Jesus habang nasa lupa siya. At ang patunay daw na ganun nga ang kalagayan ni Jehovah at ni Jesus ay ang salitang I am na sinabi ni Jehovah sa Exodus 3:14 at ang I am na sinabi ni Jesus sa Juan 8:58. Kaya yamang kapwa nagsabi daw si Jehovah at si Jesus ng mga katagang I am, kaya sinasabi nilang literal nga na iisa si Jehovah at si Jesus. Pero ganun nga po kaya. Basahin po natin ang Exodus 3:14. King James Version po ang babasahin natin. Ang sabi, Exodus 3:14, And God said unto Moses, I am that I am. And he said, Thus shalt thou say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. Yun po ang sabi ng Diyos kay Moises. Kaya ayon sa sinabi ng Diyos kay Moises, I am that I am. Ano po ang ibig sabihin ng sinabi ng Diyos na I am that I am? Ibig pong sabihin ng Diyos, ako ay magiging anuman ang gugustuhin ko. Ibig sabihin, walang sino mang makakapigil sa Kanya kahit sino man upang mangyari ang Kanyang banal na kalooban. Kaya yun po ang kahulugan ng sinabi ng Diyos kay Moises na I am that I am. Pero ang tanong, sino po ba ang Diyos na nakipag-usap kay Moises na nagsabing I am that I am? King James Version pa rin po ang babasahin natin. Yamang sa King James Version na salin din naman mababasa ang mga katagang I am that I am na mga salitang sinabi ng Diyos kay Moises. Basahin po natin ang Exodus 6:2 and 3. Exodus 6:2-3, King James Version, ang sabi, And God spake unto Moses, and said unto him, I am the Lord. And I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, by the name of God Almighty. But by my name, Jehovah, I was not known to them. Kaya ayon, nilinaw po ni King James na si Jehovah po pala ang Diyos na kausap ni Moises. Kaya si Jehovah po ang nagsabing, I am. Ngayon, basahin po natin ang sinabi naman ni Jesus na I am. At pag-isipan po kung magkaparehong diwa nga kaya ang kanyang sinabing I am at ang sinabi ni Jehovah na I am that I am sa Exodus 3:14. Basahin po natin ang Juan 8:58 o John 8:58 King James Version. Ang sabi, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Kaya sinabi din nga ni Jesus, I am. Pero ang tanong, magkapareho po ba ng diwa ang sinabi ni Jesus na I am sa sinabi naman ni Jehovah sa Exodus 3:14 na I am that I am? Ang sagot, hindi po. Malayong malayo po ang pagkakaiba ng kahulugan. Ibig po sabihin ng I am na sinabi ni Jesus na bago pa man umiral si Abraham, ako na. O sa ibang pagkakasabi ay umiral na po si Jesus bago pa isinilang si Abraham. O, kaya yun po ang ibig sabihin. At totoo naman, mas matanda si Jesus kay Abraham. Mas nauna po siyang likhain ni Jehovah kaysa pagkakasilang ni Abraham dahil ang sabi sa Colosas 1:15 na si Jesus ang panganay ng lahat ng nilalang ng Diyos. Basahin po natin King James Version, Colossians 1:15. Ang sabi, Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kung aatras tayo ng pagbasa sa mga naunang talata, si Jesus po ang tinutukoy na image of the invisible God. Pero sinasabi rito na firstborn of every creature daw po si Jesus. Kaya panganay nga si Jesus o pinakamatanda sa lahat ng creature. Ano po ang creature? Ibig sabihin,
nilikha o nilalang ng Diyos. Kaya si Jesus bilang pinakapanganay sa lahat ng creature, siya po ang pinakamatanda sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ibig sabihin, nilalang po si Jesus ni Jehovah. Kaya hindi po tumutukoy sa pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Jesus ang sinasabi niyang I am, dahil si Jehovah po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ayon sa Genesis 17:1 at hindi naman si Jesus. Sa halip, sinabi ni Jesus sa Juan 1:18 na siya ang kaisa-isang anak ng di nakikitang Diyos na si Jehovah. Kaya bilang panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos, mas matanda po si Jesus kay Abraham, mas matanda po si Jesus kahit sa langit man o sa lupa o sa buong universo. Dahil siya nga ang panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos. Pero dahil nilalang nga siya ng Diyos, malinaw may pasimula po si Jesus, samantalang si Jehovah mula sa panahong walang hanggan hanggang sa panahong walang hanggan ay siya na po ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Awit 90, mga talatang 1 at 2. Kaya magkaiba po ang kahulugan ng I am that I am na sinabi ni Jehovah at ang kahulugan ng I am na sinabi ni Jesus. Hindi kumo pareho silang nagsabi ng I am ay pareho na sila. At ang sinasabing hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos upang maging tao ay isa pong napaka-komplikadong paniniwala. Hindi po totoo yan. Pag-isipan po ito. Hinubad ba ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos? Nagkatawang tao ba ang Diyos? Kaya yun po ang tanong. Kung bakit nasasabi ng ilan ang bagay na ito ay dahil naniniwala kasi sila na si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maaring naniniwala din naman sila na si Jehovah nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pero iniisip pa rin nila na si Jehovah at si Jesus ay literal na iisa. Kaya ayon, nang bumaba daw si Jesus sa lupa, ay hinubad daw ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao siya sa lupa. At dahil para sa kanila, si Jehovah ay siya din si Jesus, kaya mas nagiging komplikado po ang kanilang pinaniniwalaang doktrina sa pagka-Diyos ni Jesus. Pero hindi po dapat na maging komplikado ang lahat dahil itinuturo din naman ni Jesus ang napakasimpleng katotohanan tungkol sa kanya at sa kanyang ama na si Jehovah. Ano po ang simpleng katotohanan na itinuturo ni Jesus? Na siya ang kaisa-isang anak ng Diyos na ipinadala ng Diyos sa sanlibutan, at ang Diyos na nagpadala sa kanya sa sanlibutan ay ang kanyang ama na si Jehovah ayon sa Juan 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but shall have everlasting life. Kaya yun po ang sabi. Pinadala nga lang si Jesus. Ganun lang po kasimple ang turo ni Jesus. Siya ang anak at si Jehovah naman ang kanyang ama. Si Jehovah ang Diyos at siya ang anak ng Diyos. Dalawang magkaibang persona po si Jehovah at si Jesus, at hindi po sila literal na iisa. Sinabi ni Jehovah sa Isaiah 43:10, at maunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko. Kaya yun po ang sabi ni Jehovah. Walang ibang Diyos, ako lang, sabi niya. Kaya noon, ngayon at sa panahong darating, wala pa ring ibang magiging Diyos maliban kay Jehovah lamang. Hindi po mapapalitan si Jehovah sa kanyang hawak na titulo bilang ang kataas-taasan. Sinabi mismo ni Jehovah sa Isaiah 43:13, at hindi ako nagbabago. Walang sino mang makakaagaw ng nasa kamay ko. Kaya yon, nasa kamay po ni Jehovah, hawak niya ang titulo ng pagiging ang kataas-taasang Diyos o makapangyarihan sa lahat. At wala pong sino man, sabi niya, ang makakaagaw ng nasa kamay ko. Kaya ang hawak ni Jehovah na titulo ng pagiging makapangyarihan sa lahat ay mananatili po magpakailanman na hawak niya sa kanyang kamay. Hindi rin naman niya ipamimigay kahit sa kanyang mahal na anak na si Jesus ang kanyang titulo bilang ang kataas-taasang Diyos. Kaya ang sagot sa tanong na nagkatawang tao ba ang Diyos? Hinubad ba niya ang kanyang pagka-Diyos? Malinaw ang sagot po, hindi po nagkatawang tao ang Diyos dahil si Jehovah ang Diyos at hindi naman si Jesus. Si Jesus ang nagkatawang tao at hindi po si Jehovah. At hindi po hinubad ni Jehovah ang kanyang pagka-Diyos
at hindi po niya gagawin ang bagay na yan kahit kailan. Pero baka ikatwiran mo, di ba Diyos din naman si Jesus ayon sa Juan 1:1 at Isaias 9:6? Ang sagot, opo, totoo po yan. Pag sinabi kasi ng tao na hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao ang Diyos, gaya ng nabanggit na, ay para sa kanila si Jesus ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At wala po sa konsepto nila na may iba pang nakabukod na personang Diyos maliban kay Jesus. Kaya para sa kanila talagang si Jesus nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mali po ang konsepto na yon, dahil ang mas makapangyarihan ayon kay Jesus sa Juan 14:28 ay walang iba kundi si Jehovah, ang kanyang makalangit na Ama. Sinabi niyang ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Napakalinaw naman po. Si Jesus po mismo ang nagsabi niyan. Kaya pag may narinig kayong tao na nagsabi na si Jesus ang pinakamakapangyarihang Diyos, huwag niyo pong paniwalaan. Si Jesus po ang paniwalaan niyo, dahil si Jesus ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya siya po ang nagsasabi ng katotohanan at hindi ang kung sino-sinong tao lang. Pangalawa, sinabi ni Jesus na bagaman siya ay maituturing na Diyos, sinabi niya sa Juan 1:18, tulad Diyos lang ang kanyang katayuan, at hindi naman talaga Diyos na kapantay ni Jehovah ang kanyang katayuan. O basahin po natin Juan 1:18, ang sabi ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos, ulitin ko, ang kaisa-isang anak na tulad Diyos at nasa tabi ng Ama ang nakapagpapaliwanag kung sino ang Ama. Anong ibig sabihin? Sinabi ni Jesus na wala daw nakakita kay Jehovah sa kahit anumang panahon. O kaya si Jesus lang ang kaisa-isang anak ni Jehovah ang nakakapagpaliwanag kung sino si Jehovah, dahil dati siyang nasa tabi ni Jehovah noong nasa langit pa siya. Maliwanag na hindi po iisa sa literal si Jesus at si Jehovah. Ayon naman kay Jesus mismo, hindi daw nakita ng tao si Jehovah sa lahat ng panahon, samantalang si Jesus ay nakita ng libo-libong tao sa lupa. Kaya talaga magkaiba si Jesus at si Jehovah. At ayon kay Jesus, ano daw ang kanyang katayuan bilang Diyos? Tulad Diyos lang po ang sabi ni Jesus. O kaya tulad Diyos lang at hindi talaga si Jesus ang Diyos. Si Jehovah po ang nag-iisang tunay na Diyos ayon kay Jesus mismo, Juan 17:3. At si Jesus ayon sa kanya mismo ay tulad Diyos lamang ayon sa nabasa nating teksto. Kaya hindi po dapat sirain ni naman ang argumento ni Jesus na siya ang anak ng Diyos na may tulad Diyos lang na katayuan. Siya naman ang nagsabi niyan, hindi naman kung sino-sinong tao lang. Pero sige po, ipagpalagay po nating totoo ang pinaniniwalaan ng mga nag-aangking Kristiyano na nagsasabing si Jesus at si Jehovah ay literal na iisa. Ibig sabihin si Jesus ay siya rin si Jehovah, at nang bumaba siya sa lupa, walang Diyos na naiwan sa langit, dahil si Jesus nga ay siya rin si Jehovah at siya ay bumaba sa lupa. Ipagpalagay na rin natin na hinubad nga niya ang kanyang pagka-Diyos dahil nagkatawang tao nga siya. At dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ibig sabihin, hindi na siya Diyos, dahil isa na siyang tao sa lupa. Kaya maiisip mo bang 33 taong nawala ng Diyos ang buong universo dahil nagkatawang tao ang Diyos, at hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos sa loob ng 33 taon? Nagtago siya ng 9 na buwan sa tiyan ng kanyang ina. At nang lumabas siya sa tiyan ni Maria, kailangan pa niyang tuliin sa ika-8 araw. Kailangan pa niyang gumapang bilang sanggol sa loob ng humigit kumulang 2 taon. Kailangan niyang dumede sa nanay niya. Kailangan mag-aral na bumasa at sumulat. At kailangan matulog ng 8 oras araw-araw. Kailangan bautismuhan. At kailangan mamatay ng 3 araw. Paano na lang ang sinasabi sa Habakuk 1:12 na hindi namamatay ang Diyos? Sa ulat ng Mateo 2:13, inutusan ng anghel ng Diyos si Jose na tumakas patungong Ehipto, dala ang batang si Jesus dahil ipinapapatay ito ng haring si Herodes. At tumakas nga ang pamilya ni Jose upang huwag mamatay si Jesus. Kaya ang tanong, bakit kailangan tumakas ni Jesus kung siya ang kataas-taasang Diyos? May dapat bang katakutan at may laban bang dapat atrasan o takasan ang makapangyarihan sa lahat?
33 taong walang Diyos ang universo. Kaya isipin po natin, di kaya napakalaking aberya mangyayari sa universo? Isipin natin, mayroong napakalaking hukbo ng mga masasamang kaaway ng Diyos, si Satanas at ang kanyang mga demonyo na gustong mamahala sa universo, at pagkatapos ay walang Diyos na pipigil sa kanila sa langit. Siguradong si Satanas po ang magiging Diyos ng buong universo kung nawalan ng Diyos ang universo. Matutupad po ang napakatagal ng pangarap ni Satanas na mamahala sa buong universo. Ipagpalagay na okay lang naman na walang Diyos sa loob ng 33 taon dahil may mga matutuwid at maaasahang mga anghel naman sa langit na pwedeng mapagkatiwalaan ng Diyos at makapagsasanggalang sa universo sa loob ng 33 taon. Marami din namang matuwid at maasahang mga anghel ang Diyos sa langit na pwedeng lumaban sa hukbo ni Satanas. Maaring kayang ipaglaban ng mga matutuwid na anghel ang seguridad ng universo laban sa kasamaan. Pero ang magiging tanong naman, edi anghel na lang ang namamahala sa universo dahil wala ngang Diyos ng 33 taon. Kumbaga, naka-leave of absence ang Diyos at management trainee lang ang humalili sa kanya sa pagka-Diyos. Papaano na lang ang sinasabi ng Diyos sa Isaiah 43:13? Ang sabi ni Jehovah, hindi ako nagbabago. Di nagbago pala talaga siya dahil hinubad niya nga ang kanyang pagka-Diyos upang maging tao sa lupa. Ibig sabihin, iniwan niya ang kanyang trono sa langit. Siguradong abot nga po ang magiging tawa ni Satanas at baka sabihin niyang, nako, naloko na. Maisip mo ba kung si Jesus ay siya rin pala si Jehovah? Bakit pa may tinatawag ang Biblia na anak at ama? Bakit pa kailangang may tawagin ang Biblia na Diyos at anak ng Diyos kung ang anak ng Diyos ay siya rin pala ang Diyos? At kung walang Diyos sa langit dahil nasa lupa nga siya at naging tao, sino palang nagmamayari ng boses na galing sa langit ng bautismuhan si Jesus na nagsasabing, ito ang anak ko, ang minamahal ko at kinalulugdan ko? Yun po ang boses na galing sa langit ng bautismuhan si Jesus. Si Jesus lang din ba yun? O guni-guni lang pala natin? Mga kaibigan, napakalinaw po ng aral ni Jesus. Ama namin, nasa langit ka. Mateo 6:9. Kaya si Jehovah ay nasa langit, ng si Jesus ay nasa lupa. Kaya magkahiwalay po sila. Kung gaano kalayo ang langit mula sa lupa, ganun po ang naging distansya ni Jehovah at ni Jesus nung nasa lupa si Jesus. Dahil si Jehovah ay nasa langit, si Jesus ay nasa lupa, at silang dalawa ay dalawang magkahiwalay na persona. Di ba ipinadala lang ng Diyos si Jesus sa lupa ayon sa Juan 3:16? Di ba ang sabi ni Jesus, ang kanyang ama sa langit ay kanya ring Diyos ayon sa Juan 20:17? At sa Gawa 13:34, ang sabi, nang namatay si Jesus, binuhay siyang muli ng Diyos. Kaya napakalinaw po, ang Diyos ang bumuhay kay Kristo dahil nang namatay si Kristo, buhay pa rin ang Diyos na nasa langit. Kaya malinaw, si Jehovah po ang Diyos at hindi si Jesus, at hindi po hinubad ng Diyos ang kanyang pagka-Diyos. Ako at ang Ama ay iisa. Yan po ang sinabi mismo ni Jesus na mababasa sa Juan 10:30. Ang tanong, literal po ba na iisa si Jehovah at si Jesus ayon sa pagkakatukoy ni Jesus? Ang sagot, hindi po literal na iisa si Jehovah at si Jesus. Ayon kay Jesus na mababasa naman sa talatang 38, ito po ang kanyang sinabi. Pero kung ginagawa ko iyon, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala kayo sa mga gawa, para malaman ninyo at patuloy ninyong malaman na ang Ama ay kaisa ko at ako ay kaisa ng Ama. Malinaw po ayon kay Jesus din mismo na siya ay kaisa ng Ama at ang Ama na si Jehovah ay kaisa lang din naman niya. Para mas maunawaan po natin, pag-isipan po ang sinabi din ni Jesus mismo ayon sa Mateo 19:5. Ito po ang mababasa. Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawang babae at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya yun po ang sabi. Ayon kay Jesus, pag pumisan ng lalaki sa kanyang mapapangasawa, siya at ang babae ay magiging iisa o iisang laman. Ang tanong, talaga bang literal na iisa ang lalaki at babae ayon kay Jesus? Ang sagot, hindi din naman.
Hindi po makatuwirang isipin na gustong ipahiwatig ni Jesus na ang bagong mag-asawa, ang lalaki at babae, ay isa ng kambal tuko, sabihin pa. Ang bagong mag-asawa ay iisang pamilya na at may iisang layunin na sa buhay. Magkaanak man sila ng marami, iisa pa rin ang kanilang layunin at iisa rin ang kanilang saloobin. Sa ganon ding diwa, si Jehovah ay kaisa ni Jesus at si Jesus ay kaisa din naman ni Jehovah. Sinabi ni Jesus sa Juan 4:34, ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban niya na nagsugo sa akin at tapusin ang gawain niya. Pag-isipan din po ang naging relasyon ni Jesus sa kanyang ama bago pa man din siya bumaba sa lupa. Basahin po natin ang Juan 1:18. Sinabi po ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos at nasa tabi ng Ama ang nakapagpapaliwanag kung sino ang Ama. Kaya yon ang sabi ni Jesus mismo, nasa tabi daw siya ng kanyang Ama sa langit bago siya bumaba sa lupa. Kung si Jehovah ay siya din si Jesus, ang magiging tanong ngayon, sino kung gayon ang katabi niya? Masasabi mo bang may katabi ang isang persona kung nag-iisa lang naman pala siya? Hindi po pwedeng mag-isa lang si Jesus na nakaupo kung meron po siyang katabi. Ang totoo, sinabi ni Jesus na nasa tabi siya ng kanyang ama dahil dalawang magkaibang persona po sila ng kanyang ama na si Jehovah, subalit nakaupong magkatabi. Pansinin na sinabi din ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin kahit minsan, kahit isang beses, noon pa man, at magpakailanman ay hindi po nakita ng tao si Jehovah. Pero paano daw po natin naunawaan na si Jehovah nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? At siya ang nag-iisang karapat-dapat sambahin? Dahil sinabi din ni Jesus na siya ang kaisa-isang anak na tulad Diyos na nasa tabi ng Ama, ang siyang nakapagpapaliwanag kung sino talaga ang Ama. Totoo naman, kung babasahin natin ang sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 4:10, sinabi niyang si Jehovah na yung Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Kaya malinaw po, si Jesus na mismo ang nagsabi, si Jehovah lang daw ang dapat sambahin at siya lang daw ang dapat paglingkuran. Pero sinabi ni Jesus, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang tanong, kung hindi nakita ni minsan ang Diyos, kumusta si Jesus? Nakita ba ng mga tao si Jesus? Ito po ang mababasa natin sa unang Korinto 15:6 tungkol kay Jesus. Ang sabi, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid sa isang pagkakataon. Maliwanag po ayon sa teksto na ito, sa isa lang sa maraming pagkakataon, nakita o nagpakita si Jesus sa mahigit na 500 katao. Kaya ang tanong po, kung sinabi ni Jesus na walang nakakita sa Diyos kailanman, at sa kabilang banda si Jesus naman ay nakita ng daan-daang mga lingkod niya, makatuwiran bang isipin na si Jesus nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi kailanman nakita? Kung sasabihin mo pa rin na si Jesus nga ang Diyos na hindi nakita, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, magiging kasinungalingan naman ang sinabi niyang walang taong nakakita sa Diyos. Pero siguradong hindi po nagsisinungaling si Jesus. Si Jehovah nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang isa na dapat sambahin, ang isa na hindi kailanman nakita ng tao ayon kay Jesus. Si Jehovah ay omnipotent at omniscient, na ang ibig sabihin wala pong hanggan ang kanyang kapangyarihan at wala ring hanggan ang kanyang karunungan. Unlimited po ang kanyang power, wisdom at wala pong pinanggalingan ang kanyang kapangyarihan at karunungan kundi sa sarili niya lamang. Kaya hindi po kapit sa kanya ang sinasabi na nagkaroon ka lang ng kapangyarihan at karunungan dahil may nagbigay sa iyo. Mababasa sa Genesis 17:1 na sinabi mismo ni Jehovah kay Abraham, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang lahat ng kapangyarihan sa buong universo ay nagmula po kay Jehovah mismo. Samantalang si Jesus, ang sabi niya sa Mateo 28:18 na ang kanyang otoridad ay ibinigay lang sa kanya ng kanyang ama. At ang kanyang ama ay mas dakila sa kanya ayon din kay Jesus mismo sa Juan 14:28. Kaya wala pong pasimula ang Diyos at yun po ang mababasa natin sa awit 90 mga talatang 1 at 2 na ang Diyos na Jehovah ay mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas. Pero ang salita, si Jesucristo,
ay may pasimula at siya ang pasimula ng paglalang ng Diyos ayon sa Apokalipsis 3:14 at siya din naman ay nilalang ng Diyos ayon sa Kolosas 1:15. Kaya malinaw, si Jehovah ay walang pasimula, si Jesus ay may pasimula. Kaya nasabihin ni Jesus na ako at ang Ama ay iisa, hindi po literal, kundi nangangahulugan lang, iisa ang layunin at kalooban ni Jesus at ng kanyang Ama, si Jehovah.